I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Parang, At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Nagbago. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition. Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable Offense. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Extraditing. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Ano ang tawag doon kung extradite? Email request yan Email request. Kung extradite si Senator... Requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang requesting party. So they will have to pass dun sa mga channels guidelines. Yung rules. Based on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. But he will have to appear. Okay. Hindi naman yung abrupt na, di ba, bigla siyang arrestuin. May process. Dahil doon sa bagong kinlarify ng Supreme Court. So, kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Ang maraming naglalaro. At tama-tama, nandyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG? Meron tayong batas Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international humanitarian law. In other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes.